الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونصلي ونسلم على مبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أسعد الله أوقاتكم في كل خير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, alhamdulillah, tayo po ay magpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon ay tatalakayin naman natin ang min fadail al-a'mal al-mu'minina fi shahr Ramadan. Mga kabutihan na ating tatalakayin sa ngayon ay ang mga kabutihan na ating ginagawa bilang mananampalatayang Muslim sa buwan ng Ramadan. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala ay meron tayong mababasa sa Suratul Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa Ramadanun huwa shahrul Qur'an. Mga kapatid sa Islam, pinahayag po ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang buwan ng Ramadan ay dito po ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang banal na Quran. Binaba po ng Allah subhanahu wa ta'ala ang banal na Quran. Ngayon marami po sa ating mga preacher, sa ating mga scholar na nagsabi na ang Ramadan ay Shahrul Quran, mismo ang ating Panginoon. Ang ibig sabihin ng Shahrul Quran, sa buwan ng Ramadan ay dapat po ay pinagbibigyan natin ng oras na babasahin natin ang banal na Quran. Babasahin natin, iintindihin natin ang ating Quran. At ang Ramadan, mga kapatid sa Islam, ay Shahru Tilawatul Quran, buwan ng pagbabasa ng Quran. Pag-memorize ng Quran. Sa Ramadan ay dapat na pagtuunan natin ng pansin na permanente tayong bumabasa ng Quran, mag-memorize ng Quran kahit konti lang. Ang importante, mayroon po tayong may sagawang kabutihan sa buwan ng Ramadan. Wa Shahrul Qiyam, ang buwan po ng Ramadan, mga kapatid sa Islam, ay buwan ng mga simbang gabi. Kahit po sa ating mga kapatid na mga Kristiyano ay mayroon silang tinatawag na simbang gabi. Katunayan po, ang ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay napakaraming mga hadis na nagpapahayag sa ginagawa ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buwan ng Ramadan. Opo. Ngayon mga kapatid, minsan po mahihirapan yung isa o dalawa sa atin mga kapatid na mga born in Islam. Ay mas lalong-lalo na po sa ating mga kapatid na mga balik Islam. Bukod sa hindi nila nasanayan na isasagawa nila kung ano ang isinasagawa sa buwan ng Ramadan, nababaguhan sila at kadalasan po ay minsan hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Dahil minsan mga kapatid ay tinitingnan naman nila sa ating mga dating born in Islam na mga Muslim, ay hindi nila nakikita kung ano ang ginagawa sa buwan ng Ramadan. Kaya naparito po tayo upang tayo ay magbigay kung ano ang nararapat nating gagawin na pinakamagandang gagawin natin bilang tayo ay tunay na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nandito po tayo. Kung wala ka nang kayang babasahin sa Quran, mga kapatid, hindi ka marunong bumasa, dahil hindi ka nakapag-aral, hindi po tayo nakapag-research, ay ang buwan ng Ramadan, mga kapatid sa Islam, ay meron tayong tinatawag na Shahrut Tasbih. Ang ibig sabihin, kung hindi ka marunong bumasa ng Quran, kulang kaya, maliit lang ang ating na-memorize sa Quran, ay pwede po tayong magtasbih. Magsabi ng Subhanallah, 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 Subhanallah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pwede po natin gagawin yun. Dahil ang mga binasa po natin ay purong pagpupuri sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po mahirap, mga kapatid.
Hindi po mahirap. Kung mayroon kang memorize, subhanallah, siguro 3 beses mo lang na maririnig na sasabihin sa iyo, subhanallah, 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 ay may memorize mo na. Hindi ka na mahihirapan mag-memorize. Napakadali memorize. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kapag meron po tayong konsentrasyon sa ating pakikinig, sigurado ko po na inyong ma-memorize ang subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sa buwan ng Ramadan, mga kapatid, ay Shahrul Istighfar. Buwan ng paghihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung meron man tayong nagawang kasalanan, kasalanan sa atong Ginoo, kasalanan sa Diyos, kasalanan sa ating kapatid, kapatid natin sa ating magulang, iisa lang ang ating nanay at saka tatay, kapatid natin. Kapatid natin, bilang tayo ay mananampalatayang Muslim, kapatid mo yan. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwa. Katunayan, sa lahat ng mananampalatayang muttaqin, naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay magkakapatid. Kaya sinasabi po natin na kapatid mo dahil iisa lang ang ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya panahon na tayo ay magbago. Babaguhin natin ang lahat ng ating mga ginagawa. Merong halong masama, merong halong medyo hindi po halal, kaya hindi naman natin sinasabi na haram na po. Pero medyo may halong haram. Kaya uunti-untiin natin. Dahil ang buwan ng Ramadan ay Shahrul Istighfar, buwan ng paghingi ng kapatawaran, buwan ng pagbabago. Katunayan po, nasanayan natin na 11 mga buwan na tayo po ay kumakain ng walang kontrol. Mula pagkagising natin sa madaling umaga o umaga na kaya, tanghali, hapon, gabi, 24 hours na open po na tayo ay kumakain. Kaya kapag dumarating po ang buwan ng Ramadan, ay ito yung sinabi nilang Shahrul Jadid, buwan na bago. Buwan na Shahrut Taghyir, binabago po natin ang ating nasanayan. Nasanayan natin uminom ng kape sa umaga. Kaya sa buwan ng Ramadan, babaguhin na natin na hindi na po tayo iinom kapag umaga. Once na bumukas na ang liwayway, tayo po ay nagsisimula na tayo ay mag-fasting, mag-aayuno. Hindi na po tayo kumakain. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَقُولُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Gagawin po natin na tayo ay kumain, uminom, hanggat hindi pa bumukas ang liwayway. Once na bumukas na po ang liwayway, tayo po ay magsisimula ng magpapasting, mag-aayono. Kaya binabago po natin ang ating nasanayan. Ngayon ay kumakain tayo kahit anong oras sa gabi, sa umaga. Pero kapag dumarating yung buwan ng Ramadan, binabago natin lahat na hindi na po tayo kumakain. Hindi na po tayo umiinom. Madaling umaga lang tayo kumakain. Pero kapag tayo ay nakatapos ng kumain sa takdang oras ng pagtatapos, dahil sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad. Once naganap na kompleto na po, nakikita na natin yung oras na itinakda na hindi na po tayo kumakain, pwedeng kumain, tayo po ay tumitigil. Kaya nakayanan natin baguhin na tayo po ay tumitigil, kumain, pagbalagay natin, alas 4:15, hanggat hindi lulubog po ang araw. Kinakaya natin na hindi na po tayo kakain, hindi na po tayo iinom. Pati na rin ang mahal natin sa buhay, asawa natin, asawa ninyo, yung mag-asawa ay sila po ay nagtatakilikuran. Hindi na lumalapit si lalaki sa babae, si babae sa lalaki. Dahil lamang sa kanyang paniniwala na ganon ang ginawa ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa shahrul maghfirah, ang buwan ng Ramadan ay buwan ng pagtatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagbibigay ng patawad.
sa mga taong humihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga taong humihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kagaya ng sinabi ng Allah, وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Ganun po ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maghingi kayo ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu kana ghaffara. Katunayan, ang ating Panginoon, Allah subhanahu wa ta'ala, ay nagbibigay ng patawad. At kapag tayo nagpapatawad, na humihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay ibubuhos ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa lupa na nanggagaling sa taas sa langit, yung magandang ulan na kapag bibigay ng kabutihan na ulan para sa ating mga mamamayan, para sa ating mga farmers, upang sila ay makapagtanim, tumubo ng maayos ang kanilang mga itinanim, mais kaya, palay, kung ano man ang kanilang mga itinanim. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magbibigay ng biyaya. Magbibigay ng biyaya upang tayo ay mamuhay. Pagbibigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga bagong mga anak. Inshallah, dahil sa ginawa natin na tayo po ay humihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya panahon na tayo ay humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Shahrul maghfirah wa shahrul zakah, buwan ng pagbibigay ng zakat. Shahrul zakah wa sadaqah. Dahil sa buwan ng Ramadan, mga kapatid sa Islam, tayo po ay hindi pa nagtatapos ang buwan ng Ramadan. Nang pumasok ang Ramadan, ay pwede na po tayong magbigay ng zakatul fitr. Zakatul fitr. Ay minsan po, mga kapatid sa Islam, sa 11 mga buwan na dumaan po sa atin ay hindi tayo nakapagbibigay ng zakat. Pero kami, inshallah, kailangan ay makapagbigay po kami ng zakat. Pero yung mga taong hindi po nagbibigay ng zakat, hindi nagbibigay ng sadaka, ay unti-unti namin kayo kinakalabit na kayo ay magbigay ng zakat. Dahil katunayan po sa lahat ng taong nag-aayuno o hindi nag-aayuno ng mga Muslim, kapag dumarating po ang buwan ng Ramadan, tayo po ay nagbibigay ng zakatul fitr. Kahit na yung mga matanda ay kailangan magbigay ng zakatul fitr. Yung mga mayaman pa kaya, kahit yung ating mga pulubi, nagbibigay ng zakatul fitr. Dahil ang bawat isa na Muslim, nag-ayuno man o hindi nag-ayuno, makakaya o hindi makakayang mag-ayuno, ay sila ay obligado na sila ay magbigay ng zakatul fitr. Yan po. Parang new registration natin. Babaguhin natin yung register natin. Kung halimbawa, kagaya ng sasakyan natin, kung ano man ang ari-arian natin, ay nire-rehistro po natin sa ating pamahalaan. Kaya sa buwan ng Ramadan, mga kapatid, lahat po ng Muslim sa ibabaw ng mundo, magiging mayaman man, pulubi man, sila ay nagbibigay ng zakat upang yan ay parang rehistro natin sa ating katawan. Wasadakat, at tayo ay magbibigay ng sadaka. Nagbibigay ng sadaka. Hindi po mahirap na hindi po tayo makapagbigay ng sadaka dahil hindi mahirap na gagawin ang pagbibigay ng sadaka. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung hindi mo na kayang bumigay ng sadaka, tabassumu liwajhi akhika sadaka. Kahit na yung pagngingiti natin sa ating kapwa Muslim, kapwa tao, ay nakapagbigay ka na ng sadaka. Kaya hindi po mahirap na baka mamaya babanggitin ninyo na, paano man ako makapagbigay ng sadaka? Wala pa akong sweldo. Hindi pa dumating ang aking sweldo. Kaya, ano ang ibibigay ko? Ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit ang ating ngiti ay sadaka. Ang buwan ng Ramadan din, mga kapatid sa Islam, ay Shahrul Mahabba, buwan ng pagmamahalan. Buwan ng pagmamahalan po, mga kapatid sa Islam. Pero yung tunay na wala pong halong pagmamahal, pagmamahal ng anak
sa tatay, sa magulang, sa ating mga nanay, tatay, ay hindi po dapat na hindi natin ibibigay. Oo, kailangan po ay tayong mga anak ay mamahalin po natin ang ating mga magulang. At ang ating tatay at saka nanay. Opo, panahon na. Baka minsan hindi mo nakakalimutan mo na tumawag sa iyong magulang, sa tatay kay nanay, ay dapat po sa buwan ng Ramadan. Tayo po ay tumatawag. Bibisitahin po natin si tatay, si nanay, kung sila ay buhay. Kung sila ay buhay. Kung sila naman ay patay, pwede mo na rin bisitahin ang kanilang puntod, ang kanilang libingan. Pero, kapag naman ikaw ay bumisita sa kanilang libingan, ay huwag mo na lang sila kakausapin. Pwede na rin tayo humingi sa Allah subhanahu wa ta'ala ng kapatawaran. Sa Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung meron man silang nagawang mga hindi po kanais-nais, nararapat na kanilang gagawin bilang sila ay mga Muslim. Ganun pa mga kapatid sa Islam. Wasaharul aun, sa buwan ng pagtutulungan. Buwan ng pagtutulungan. Tulungan natin ang ating kapwa-tao. May kasabihan ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw madluma. Tulungan mo yung kapwa mo tao, kapatid mo na tao, maging sila ay nagsasagawa ng kasalanan o nagsasagawa ng kabutihan. Ang mga sahaba noong kapanahunan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ay nagtanong kay propeta Muhammad, "Ya Rasulullah, kapag nasa kabutihan po ang aming kapwa-tao, ay tutulungan po namin. Pero kapag na sila ay nasa kasalanan, hindi po namin kayang tulungan." Pero ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, ay sabi niya, maging tama o mali ay tulungan din ninyo ang inyong kapwa Muslim. Sabi naman ng sahaba, paano po namin tutulungan na kapag sila ay nasa mali? Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulungan mo na unti-unti mo hihilain sa nararapat nating gagawin. Ibig sabihin, kapag siya ay nagsasagawa ng kasalanan, hanapan natin ng paraan na siya ay ating mahila, ating makuha, maisip natin sa kanyang mga kasalanan na kanyang ginawa. Halimbawa, siya ay nagtutulak ng droga. Hanapan po natin ng paraan na siya ay makapagtigil na ng kanyang ginagawang droga. Ganun po. Kung siya ay nagpapautang ng mga 5-6 kaya, tinatawag natin na tumutubo, ay hanapan natin ng paraan na hindi na siya makapagpautang ng 5-6, 5-7. Ganun po, hanapan natin ng paraan, mga kapatid sa Islam. وَشَهْرٌ يُضَاعَفُ فِيهِ الْأَعْمَالُ الْخَيْرِ. Buwan na dinadamihan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga reward na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong mananampalatayang Muslim. Kaya dapat ay hindi po natin sasayangin ang buwan ng Ramadan, mga kapatid sa Islam. Nasabi rin ng mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhyi layali Ramadan. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, ay kapag buwan ng Ramadan, kapag gabi, ay kadalasan po siya ay gumigising. Sa 1/3 ng gabi, pagbalagay natin sa oras ng 2:00, ang propeta po ay siya ay gumigising. At kanyang ginigising na rin ang kanyang mga anak. Wa idha kana al-ashr al-awakhir ay qada ahlahu. Kapag dumarating na ang huling ikasampung mga araw, gabi, ginigising po ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga pamilya. Ginigising po ng ating propeta Muhammad, lalong-lalo na yung kanyang mga anak na makakaya ng magsagawa ng pagsasambayang. Hindi po kinakalimutan. May mga tao dyan, wag na lang ninyo gisingin si Bay, wag na lang natin gisingin si Dato. Hindi po ganun. Kailangan yung mga kasambahay natin, kapatid natin, ating mga anak, na makakaya na pong sila magsasagawa ng pagsambayang.
ipagpalagay po natin, 7 years old, makakaya na yan magsagawa ng pagsasambayan. Gigisingin po natin kahit sila ay hindi pa makakayang mag-ayuno, hindi pa sila inuutusan upang sila ay magsasagawa ng kanilang pag-aayuno, ay kailangan po gigisingin natin upang sila ay maipractice natin sa pagsasambayan sa ikalawang haligi ng Islam. Ganun po ang target ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu saghirin wa kabirin yatiqus salah, rawahu Muslim. Maging ito ay maliit pa, malaki, pero kapag sila ay makakayang magsagawa ng pagsasambayang, ginigising po ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon baka sasabihin natin na ang propeta yun, hindi naman ako propeta. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, "Walakum fi rasulillahi uswatun hasanah." Meron kayong napakagandang idolo ang inyong propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ibig sabihin, kung ano ang naibahagi ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siyang ating ginagawa. Oo, huwag mong sabihin na ginawa yun ng propeta. Para lamang yun sa propeta. Dahil ang ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay ng talata na meron kayong napakagandang idolo na inyong isasagawa kung ano ang naiabot niya sa inyo. Katunayan po, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Kung ano ang naipahayag ng inyong propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunin ninyo. Isasagawa po natin. Isasabuhay natin kung ano ang kanyang naipahayag sa atin. Maging ito ay hindi po natin narinig sa kanya, hindi po natin narinig sa kanyang bunganga, pero meron po tayong mga aklat, mga books, mga kitab na dumating sa atin. Meron po tayong pahayagan. Meron po tayong mga istasyon sa TV, meron na rin sa radio, kung ano ang naipahayag ng ating mga preacher, mga ulama, mga scholar. Kaya gagawin po natin mga kapatid sa Islam. Ganun po kadali. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Kung ano naman na ang ipinahayag ng propeta na titigilan po natin na maging ito ay ang ating pagkain, ang ating pag-inom, iinumin, ipinagbawal po ng propeta Muhammad, ay siyang ipagbabawal po natin sa ating mga sarili. Napakarami ngayon na ipinagbawal na minsan isinasagawa po natin. Ano kaya? Nakakalimutan kaya? O nagiging pabaya lang tayo sa ating mga sarili? Yung mga pagkain, nalalaman po natin na ito ay halal, okay lang. Pero nalaman natin na ito ay hindi naman pure na halal, meron 20%, 10%, 5% na ipinagbabawal po, ay sana ay unti-unti na lang natin titigilan. Unti-unti na lang natin titigilan upang ito ay maranasan natin at magiging ganap na tayo po ay nagiging Muslim. إذ كان صلى الله عليه وسلم يكثر من تلاوة القرآن الكريم. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam po, kapag buwan na ng Ramadan, ay mas lalong pinararami ang kanyang pagbasa ng Quran. Tayo naman na mga umat ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa buwan na ito ngayon, hindi po tayo nakapagbabasa ng Quran. Ay kapag darating ang Ramadan, magsimula na po tayo. Magsisimula tayo. Kung hindi tayo makabasa ng marami, konti na lang. Ipagbalagay natin kung hindi mo kayang magbasa ng isang araw ng isang chapter, kahit isang page lang. Kahit isang page lang, mababasa mo na yan. Ngayon mahirapan na po si Papa, si Babo, si Ante, si Angkol, ang ating tiyuhin, ang ating tiyahin magbasa ng Quran. Meron na po tayong git-translate na binabasa po natin yung Quran na ginamit po ang letter na English, pwede natin basahin ng Quran. Kahit hindi natin mabasa ng maayos, at least meron naman tayong mabasa na konti. Ganun lang po kadali.
Pero minsan pababayaan po yung sarili na, bahala na lang, ay importante, nag-aayuno. Hindi mo nakuha yung ginawa ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyang ating idolo. Na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yukthiru min tilawatil Quran. Pinararami ng ating propeta ang kanyang pagbabasa ng Quran. Wa kana Jibril alaihi salam yudarisuhu al-Quran fi Ramadan, rawahu al-Bukhari. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya po ay tinuturuan ni Jibril alaihi salam kapag buwan na ng Ramadan. Permanenteng bumibisita si Gabriel alaihi salam upang ma-review po, may sahulo ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Quran. Tayo po, hihintayin ba natin ang mga malaika, mga angel, ang ating mga anghel? Hindi na po darating sa atin. Hindi po kagaya ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yutilu al-qira'a fi qiyam Ramadan. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinahahaba niya ang kanyang pagsasambayang ng mga sunnah sa qiyamul layl, sa mga simbang gabi. Aktsaru mimma yutilu fi ghairihi. Mas marami na ang kanyang pagbabasa ng Quran sa Ramadan. Mahaba man sa hindi po buwan ng Ramadan, pero kapag dumarating ang buwan ng Ramadan, mas lalong pinahahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang pagbasa ng Quran. Faqad salla ma'ahu Khuzaifah laylatun faqara'a bil Baqarati thumma Ali Imran thumma An-Nisa. Nasaksihan ni Khuzaifah bin al-Yamama na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsambayang noong isang gabi. Halimbawa, binasa po ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Suratul Baqarah. Akalain mo ang Suratul Baqarah, sobra po 2 chapter. 2 kalahati po ang haba ng Suratul Baqarah. Nang matapos ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Suratul Baqarah, ay isinali pa niyang basahin ang Ali Imran. Isinali pa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Suratul Nisa. Naku, napakahabang sura na binasa po ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga simbang gabi. La yamurru bi ayatin takhwifin illa waqafa 'indaha yas'alu fama salla rak'atayn hatta jaa Bilal. Ngayon, ang ginagawa po ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag nababasa na po yung mga nabanggit na meron pong mga punishment, meron pong mga kung ano-ano ang ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga parusa, sa mga taong mga nagkakasala, ay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam po ay medyo siyang tumitigil. Medyo siya tumitigil, parang dinaramdam niya kung ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinapansin niya kung ano ba yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga kaparusahan sa mga taong hindi po naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala o maliit ang kanilang paniniwala. Sila ay nakuha na linglangin ng syaitan. Kaya tumitigil po ng konti ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadalasan po ang ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag dumadaan doon sa mga ayat na mga meron pong kaparusahan, ang propeta Muhammad ay umiiyak. Napaiyak po ang ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggat sa inabutan po ni Bilal bin Rabah, ang muazzin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'adhina bis-salati kama warada fi sahih, hanggat nang dumating si Bilal sa loob ng masjid ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil sa takdang oras na po at siya ay nag-adhan. Rawahu Ahmad wa Nasa'i. Si Bilal bin Rabah, siya po ay nag-azan. Wala na pong padalos-dalos na siya nagsabi ng Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ganon po ang ginawa ni Bilal bin Rabah at narinig na saksiyan ni Khuzaifah sa ginagawa po ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buwan ng Ramadan.
Hindi po ginawa ng Propeta Muhammad na kaya hindi siya nakatulog mula alas 2, alas 3, alas 4, na kapag siya po ay makatapos magsuhor, magkain sa madaling umaga, ay siya po ay madaling matulog. Kundi, magsasambayang muna salatul fajr, salatul subah. Pagkatapos magsambayang ng salatul subah, ay pwede kang doon na pagkatapos magsambayang matulog, okay na rin, walang problema. Pero, kagaya ng ginagawa po ng ating mga kabataan ngayon, pagkalipas magkain, ay nako, napakabilis pumunta ng kwarto, nakahiga, matulog, na hindi pa siya makapagsambayang. Nako, ilang minuto na lang, pwede ka na magsambayang. Bakit hindi mo pa isasagawa? Ay dapat po, wag mo nang palipasin ang oras ng subo. Magsambayang ka muna bago matulog. Kahit alas 8 ka, alas 9 ka makakagising, ang importante po ay ikaw ay nakapagsambayang. Ikaw ay nakapagsambayang. Tama po yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Naumus sa'imi ibadatun." Ang pagtulog daw ng taong nag-aayuno ay parang nag-iibada siya. Para siyang nagsasambayang na rin kahit na siya ay natutulog. Opo, naumus sa'imi ibadatun. Pero kailangan po ay magsambayang muna. Dahil yung pagtutulog mo sa oras na ikaw nag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay parang haba na rin ng iyong pagsasambayang. Ay ibig sabihin tayo ay nagsambayang ng subo, Aisha, Maghrib, Asr, Duhur. Kapag tayo po ay natulog pagkatapos natin magsasambayang, ay para na rin tayong nagsasambayang ng tayo natutulog. Sa isang oras mong pagtulog ay para ka na rin nagsambayang ng isang oras. Nako, kahit ang pagtutulog natin ay meron pong reward, mga kapatid. May nasabi pa ang ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-masjidu baytu kullu taqiyin." Ang mga moske, sabi ng Propeta Muhammad, ay siyang bahay ng ating mga kapatid na naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Bahay ng mga taong naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga masjid. Ay ibig sabihin, kapag buwan ng Ramadan, pwede na rin tayo doon matulog sa masjid. Pagsambayang mo, magbasa ka ng Quran, pagkatapos makatulog ka habang ikaw naghihintay ng wakto, naghihintay ng kasalukuyan sa bayang, pwede ka na rin matulog doon. Sa mga tao na sila ay nagmamaramot, na tayo po ay mag-istambay sa ating mga masjid, ang ibig sabihin, nagpahayag ang ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pwede tayong magsambayang, matulog, mag-istambay, bumasa ng Quran doon sa ating masjid. Dahil ang sinabi ng propeta, "Al-masjidu baytu kullu taqiyin." Ang masjid ay siyang bahay ng lahat ng mga taong mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pwede ka matulog dyan. Huwag po natin ipagpaparamot. Pero ang tinitingnan lang natin dyan, yung natutulog na iba po ang kanilang binabalak. Iba ang kanilang binabalak. Pero mga kapatid, sana po sa buwan ng Ramadan, kung meron man tayong pinagtatangkaan na ating gagawin sa ating mga kapwa nagsasambayang, sa ating mga kapwa natutulog, sana po ay medyo natin babaguhin. Dahil sa buwan ng Ramadan po ay Shahrut Taghyir, buwan ng pagbabago. Kaya kung meron kung medyo kumakati ang ating kamay kapag buwan ng Ramadan, ay sana po ay ititigil na po natin sa buwan ng Ramadan. Titigil po natin sa buwan ng Ramadan. Ang ibig sabihin ay, وَتَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ كَانَ الْمَسْجِدُ بَيْتَهُ بِالرُّوحِ وَالرَّحْمَةِ وَالْجَوَازِ عَلَى الصِّرَاطِ إِلَى رِضْوَانِ اللَّهِ إِلَى الْجَنَّةِ رواه الطبراني. Ang ibig sabihin mga kapatid sa Islam, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kinukup niya ang mga taong sila ay permanente na nagsasambayang doon sa masjid. Ginagawa nila ang masjid na parang bahay na nila. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kinukup niya yung mga taong nagsasagawa ng permanenteng pananatili doon sa masjid. Oo.
at sila ay binibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagmamahal. At sila ay pinagbibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung sa pagta-travel pa, ay ribling passport. Pinagkakalooban sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na libre na passport, libre na ticket. Okay. May ticket sila. Ayon sa kasabihan ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sila ay kapag sila ay dadaan doon sa bridge, doon sa tulay ng Siratal Mustaqim, sila ay makakadaan ng mabilis. Sila ay makakatawid sa tulay ng mabilis dahil sa sila ay minahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya sila ay napakadaling makakaligtas, napakadaling makakatawid sa tulay na Siratal Mustaqim. Naku, mga kapatid sa Islam, napakalaki pala ang reward ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nag-aayuno, sa mga tao na sila ay palagi nananatili sa ating loob ng ating masjid. Opo, hindi po tayo nananatili doon sa masjid na upang tayo ay mag-discuss. Magpapalakas ng boses. Kung di tayo ay magtatasbih sa ating pagtatasbih, huwag mo na naman pasabihin na palakasin. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah. Kahit maliit lang po. Subhanallah, Subhanallah. Paliitin lang ninyo. Kayo lang ang nakakarinig. Binibigkas ko lang ng naririnig ninyo ay para naman malaman ninyo at marinig ninyo sa pagtatasbih ba, mga kapatid, ay kailangan kahit tayo lang nakakarinig. Ganun na po ang ating gagawin sa ating pagtatasbih sa loob ng mga masjid natin, insyaAllah. Ano ba ang ibang mga ginagawa natin na kabutihan sa buwan ng Ramadan? Ang buwan ng Ramadan ay Shahrul I'tikaf. Ang ibig sabihin, tayo po ay magpermanente doon sa masjid dahil ang propeta Muhammad, wa huwa mulazamatul masjid lil ibadati taqarruban ila Allah azza wa jalla. Ang ibig sabihin, tayo po ay magpermanente sa masjid dahil sa ating ginagawa ay magsamba. Maggagawa po tayo ng taqarruban ila Allah azza wa jalla upang tayo ay magiging mapalapit. Dahil ang masjid ay bahay ng Allah. Al-masjid baitullah. Ang ating masjid ay, kung ihahambing natin sa tao, ay siyang bahay ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad i'takafa sallallahu alayhi wa sallam walam yazal ya'takifu al-asr al-awakhir min Ramadan. Ang propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, siya po ay nag-i'tikaf, nag-i-standby sa masjid. Oo, nag-i-standby po ang propeta, mas lalong-lalo na yung last 10 days ng buwan ng Ramadan. Ang ibig sabihin, kapag aabot pa sa atin ang ika-21, 22, ipaka-23, ay dapat po ay permanente po tayo na nandoon sa loob ng masjid. Permanente po tayo doon sa masjid, maging umaga, gabi, pwede po, mga kapatid sa Islam. Okay. Hatta tawaffahu Allah Ta'ala. Hanggat sa malapit ng mamamatay ang ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siyang tumitigil, nag-i-standby sa kanyang masjid. Ganun po ang ginawa ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama warada fi sahih wa qala alaihi salatu wassalam, al-masjid baytu kullu taqin wa takaffala Allah. At hanggat sa naipahayag po ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang masjid ay para sa mga taong mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ziyaratu baitullahil haram lit-tawafi wa sa'i. Pwede pa natin gagawin, halimbawa kung meron po tayong kakayahan na kapag darating ang buwan ng Ramadan, tayo po ay mag-i'timar. Ang ibig sabihin na tayo po ay mag-umrah, umrah hajj, sabi sa English, umrah hajj. Ang ibig sabihin, tayo po ay mag-hajj sa buwan ng Ramadan, mag-umrah. Sa Arabic po, ang pangalan ay umrah, pero sa English po, ito'y tinatawag nila na umrah hajj. Parang nag-hajj din. Dahil sinabi rin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Ang ating pagsasagawa ng umrah sa buwan ng nakalipas na Ramadan at buwan na kasalukuyan, kapag tayo po ay nakapag-umrah, ay aalisin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kasalanan. Naku, kung may kasalanan pa tayo, tayo po ay papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naku, alhamdulillah. Kapag tayo po ay nag-umrah sa buwan ng Ramadan, umratu fi Ramadan, iz qala sallallahu alayhi wa sallam, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatun ma'i. Rawahu al-muttafaqun alayh. Ang ibig sabihin mga kapatid sa Islam, kapag tayo po ay nag-umrah sa buwan ng Ramadan at dumaan po tayo sa Masjidul Quba o Masjidul Qiba para tayong nag-umrah, nag-hajj, nakasama po natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil sinabi ng Propeta Muhammad, umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatun ma'i. Ang pag-umrah sa buwan ng Ramadan ay siyang equivalent. Siyang equivalent ng ating pagsasagawa ng hajj na kasama natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naku, hindi na po mangyayari na magiging kasabay natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ating pag-umrah. Pero kapag ikaw ay nag-umrah sa buwan ng Ramadan, ang kasama mo ngayon sa iyong pag-hajj sa buwan ng Zulhajj ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayaw mo po ba? Inshallah po mga kapatid ay magniyat tayo na sana po ay sayo ay makapag-umrah sa buwan ng Ramadan. May sagawa po natin. Magkano kaya ang pag-uumrah? Nako mga kapatid sa Islam, sa ngayon ay itatanong na lang natin sa ating mga sheikh kung magkano ang magiging may babayad po natin sa eroplano, ticket natin. Dahil yun na ang bayad sa pag-uumrah. Depende po sa kasalukuyan na magiging ikaw ay kung magkano ang pagbibigay ng ticket, pagbabayad ng ticket sa round trip ticket sa mula Pilipinas at Saudi Arabia back and forth po mga kapatid sa Islam. At ngayon mga kapatid sa Islam, isasalin na rin natin ngayon ay Subutu Ramadan. Kailan kaya natin matutuklasan na ngayon na ba ay buwan ng Ramadan? Kailan po natin matutuklasan na buwan na ba ng Ramadan? Ayon sa kasabihan ng ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yathbutu dukhulu Ramadan bi ahadi amrayn awwaluhuma kama shahru as-sabiq anhu wa huwa Sha'ban. Fa idza tamma li Sha'ban 30 yawman. Ang ibig sabihin, paano po natin magiging maklaro? Naganap na po ang buwan ng Ramadan. Tayo po ay nagsisimula na ang buwan ng Ramadan. Pagpalagay natin ngayon na buwan ay buwan ng Sha'ban. Binibilang po natin ang buwan ng Sha'ban na yan. Mula ika-1, ika-2, ika-10, ika-20. Kapag nagiging 29 na po, ay dapat po ay titingnan natin. Kapag makita natin ang buwan, doon sa nilulubugan ng araw, pagkatapos maglubog ang araw, ay bubukas na po o lalabas na ang buwan o ang hilal. Ang buwan na yan. Kapag lalabas po at makita na po natin ang buwan, ang ibig sabihin ay nagsisimula na po ang buwan ng Ramadan. Ang ibig sabihin ngayon, ipagpalagay po natin, ika-29 ngayon ng hapon ng Sha'ban, di ngayon na ang pagtingin, moon sighting. Kapag nakita po natin ng moon, ang ibig sabihin, bukas ay tayo po ay mag-aayuno. Dahil subuto, hilal, Ramadan. Ganon po mga kapatid sa Islam. Ngayon, hindi po natin nakita. Hindi po natin natsambahan na nakita natin ang buwan sa oras ng moon sighting. Ang ibig sabihin, kumpletuhin lang natin ang bilang ng Sha'ban. At kapag nagiging 30 na po, 30 araw na o 30 gabi na po ang buwan ng Sha'ban, ang ibig sabihin, kapag ngayon nagiging 30, ay bukas, ay wala na po tayong pagdududa na tayo po ay magsisimula ng ating pag-aayuno.
Tayo po ay magsisimula sa ating pag-aayuno. Pero sa atin sa Pilipinas, mga kapatid, hindi na rin tayong mahihirapan kung paano natin matutuklasan ang mga simula ng ating pag-aayuno dahil meron po tayong Darul Ifta na kapag mag-declare po ang ating Darul Ifta na itong araw na ito, itong gabi na ito ay simula na ng buwan ng Ramadan, ay doon na po tayo susunod. Susundan na lang natin ang declaration ng ating Darul Ifta kung kailan magsisimula ang awal Ramadan. Huwa awwalu yawmin min Ramadan qat'an. وثانيهما رؤية هلاله فإذا رأى هلال رمضان ليلة 30 من شعبان فقد دخل. Ganun po mga kapatid sa Islam, kapag nakita po natin ng buwan, ay wala na po tayong pagdududa. Kapag nag-declare na po ang ating Darul Ifta na ngayong gabi ay siyang unang gabi ng ating Ramadan, ay wala na pong pagdududa na tayo po ay mag-aayuno. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi po sa unang araw o gabi ng Ramadan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Faman shahida minkum ash-shahra falyasum." Kung sino ang makakabantay sa inyo ng buwan sa moon sighting, ay mag-aayuno na po kayo. Huwag na po natin hihintayin na tayo po ay mag-ayuno sa deklarasyon ng ating Darul Ifta kapag nakita na po natin ang buwan ng moon sighting. Sa moon sighting po, kapag nakita po natin ng buwan, ay ibig sabihin, bukas na po, tayo na po ay mag-aayuno. Huwag ka nang magdadalawang isip. Iza ra'aytumul hilala fasumu. Sabi ng Propeta Muhammad, kapag makita ninyo ang buwan o unang buwan, ay mag-aayuno na po kayo. Wa iza ra'aytumuhu fa'aftiru. Sa pagtatapos naman ng Ramadan, tingnan din ninyo sa ika-29 sa gabi ng Ramadan. Kapag nakita ninyo, ay mag-iftar na kayo. Bukas magbubuka po tayo, Eid al-Fitr po. Pero kapag hindi po nakita, ay fakmilu iddata 30 yawman. Kapag hindi po natin nakita, yun ang sabi ng ating Propeta Muhammad, kumplituhin natin ang buwan ng Shaaban, ika-30. Kapag hindi rin nakita sa pagtatapos, kumplituhin din natin ang buwan ng araw ng Ramadan sa hanggat matapos po ang ika-30 gabi. At rawahu Abu Daud. Yan po ay sinaksihan ni Abu Daud na pagtatapos o pagsisimula ng buwan ng Ramadan. ويكفي ثبوت رؤيته شهادة عدل أو عدلين إذا أجاز رسول صلى الله عليه وسلم شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان. Ang ibig sabihin mga kapatid sa Islam, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam po ay pinahintulutan niya ang isang tao lamang na makasaksi sa hilal ng Ramadan kapag ito po ay nagsisimula. Pero sa pagtatapos po ng ating buwan ng Ramadan, ay hindi po pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po pinahintulutan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isa lamang ang makasaksi sa pagtatapos ng buwan ng Ramadan. Dahil delikado po mga kapatid. Baka mamaya mayroon pang magsisinungaling. Nakita po namin ang buwan na ganito, ganyan. Pero ang katotohanan po ay gusto na nilang magbuka, mag-Eid al-Fitr. Kaya ang payo po ng ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kailangan po ang magsaksi na silang dalawa ay namamataan nila, nakita nila ang buwan sa nilulubugan ng araw kapag sila ay nakaabot po ng 2 tao na sila po ay mapagkakatiwalaan na mga mananampalatayang Muslim. Ganun po ang payo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na aabutan natin ang buwan ng Ramadan. Kagaya ng sinabi ng Propeta Muhammad, Allahumma ballighna Ramadan kama ballaghta lana shahra Rajab wa shahra Sha'ban. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.